kababayan, kay Karen Davila muna tayo, no? Nagsalita po mga ka-GP Natics at mukhang tila napaiyak nito si Senador Rodante Marcoleta. Bakit mga kababayan? Dahil may binabanggit ito at siyempre kasunod niyan, mga ka-GP Natics, mayroon din nagpadala sa akin na tila nung nakaraan na nagsasalita itong mga, di ba, nag-iimbestiga itong si Marcoleta, ay biglang umepal itong si Villanueva na kesyo wala siyang alam sa mga pangyayari at wala siyang kilalang mga engineer or mga contractors. Pero parang tila nahuli ka mga kababayan na sila pa ay nagtatawanan. Hindi ko lang alam kung tama itong sinasabi nila na nagtatawanan itong sila Bato dahil doon sa mga pahayag ni Villanueva. Pero puntahan muna natin mga ka-GP Natics itong mga pahayag ni Karen Davila na tila nasaktan ng maigi, mga kababayan, itong si Rodante Marcoleta. Ano nga ba ang balita hinggil sa bagay na yan? Ito po. Ayan. Sabi rito, mga ka-GP Natics, maiksi ang kokote. Marcoleta slam Karen Davila over flood control probe quip. Ayan. Sinabihan ni Marcoleta itong si Karen Davila na maiksi lang daw ang kokote. Bakit nga ba nangyari yon mga kababayan, mga ka-GP Natics? Kasi itong si Karen Davila, mga kababayan, sabi niyang ganon, parang naglolokohan lang tayong lahat. Pinapagalitan ninyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies. These construction companies and getting alleged kickbacks. Ayan, ang sabi ni Karen Davila, mga kababayan, bakit ganun? Parang selective lang kayo Bakit nag-iimbestiga kayo, DPWH lang ang pinapagalitan ninyo, bakit hindi nyo pagalitan? Bakit hindi nyo imbestigahan yung mga kasama nyo? Diba? Pag sinabing Congress dito, mga kababayan, upper house and lower house, hindi lang iisa to. Diba? Alam naman natin, walang malinis dyan. Lahat, merong mga may mga kanya-kanyang itinatago. 'Di ba? Ang malinis lang ata sa ngayon na nakikita ko parang itong mga nasa minority. Lalo na yung mga bago. Pero sabi rito, mga kababayan, Senator Rodante Marcoleta fired back at broadcaster Karen Davila after she criticized Congress for investigating the Department of Public Works and Highways over flood control projects anomalies without looking into lawmakers. Tama naman, mga kababayan, 'di ba? Bakit hindi nyo tinitingnan yung mga kasamahan ninyo? Tingin kayo ng tingin, tapon ng putik doon sa DPWH. Alam nyo naman, yung DPWH, hindi naman siguro makakagawa yan ng mga ghost projects. Kung hindi kayo kasama, 'di ba? Hindi naman siguro yan maaprubahan kung wala kayong mga koneksyon o wala yung koneksyon ninyo. 'Di ba? Nagalit ngayon itong si Marcoleta, mga kababayan, na parang sinasabi niya, teka lang, unang hearing pa lang, alam nyo ba kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, itong mga taong ito nagsasalita ng hindi nag-iisip. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna inilalatag? Maiksi ang kukote ninyo, may diferensya pa ata ang mga ulo nyo. Nagagalit, mga kababayan, etong Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na sinasabihan niya po na itong si Karen Davila ay maiksi daw ang utak. Paano naging maiksi ang utak? Tayong mga Pilipino, mga kababayan, ayaw natin, 'di ba? Ayaw po natin ng mahabang prosesyon. Gusto natin sabak na agad. Gusto natin puntuhin na. Huwag na yung paligoy-ligoy pa. 'Di ba? Kung kayo para sa akin, mga kababayan, ako talaga kudos kay Karen Davila dito sa bagay na 'to. Kasi unang-una, kung gusto nyong makuha at mahanap talaga, gusto nyo masolusyonan ang problemang ito, you should, 'di ba? You should. Unahin nyo muna
yung mga kasama nyo, mga lawmakers. 'Di ba? Na halatang halata naman na nagsisinungaling pa mga kababayan na kesyo wala daw silang kilala. 'Di ba? Sabi ni Villanueva, wala akong kilala, hindi namin kilala yung mga yan. Pero lumalabas mga kababayan, siya pa ang nag-iinganyo. Teka, engineer, magkano ba talaga yung yung kulang pa para masimulan na yan? 'Di ba? Yun ba ang walang kilala? Ikaw pa yung nakikiusap? Kasi the more natin pinapatagal ito, Marcoleta, sa totoo lang, no? The more natin pinapatagal ang mga bagay na to, nagkakaroon tuloy, nakakaisip ng paraan kung paano makaka-escape itong mga lawmakers na ito. Senado, Congress, sa ginagawa nyong investigasyon. Sabi nga ni Karen, dapat unahin nyo muna. Parang naglolokohan tayo dito eh. Tapon kayo ng tapon ng basura dito sa DPWH. Unahin nyo muna yung inyong mga sarili, yung mga katrabaho ninyo. Yari ka? Diba? O, sabi ni Ma'am Yuki, verbalin na kaagad. Diretsuin na, diba? Paligoy-ligoy nga, tapos ililigaw sa maliliit na may kasalanan. Pero yung mga nakaupo na may kasalanan, papatagalin. Diba? Oh. Eh kasi, mga kababayan, mga ka-GP Natics, nililinis nila yung mga kakampi nila dito. O, sabi pa dito, the lawmakers stress that the investigation has just begun, that no one has been cleared. The Senate Blue Ribbon Committee is set to hold its second hearing. Ayan na nga, yun nangyari kahapon, mga kababayan. 'Di ba? Pero ganun pa rin. Nag-second hearing na. Pero wala pa rin po silang pinapangalanan o wala pa rin, ang tinitingnan pa rin nila yung mga maliliit. Pero yung mga kasama nila, mga ka-GP Natics, ay hindi pa rin binabanggit. Kaya nga, sabi ni Karen Davila, naglolokohan lang tayo dito. Very selective kayo eh. Parang ganun ang gusto nyo sabihin. Selective kayo in a manner na ang gusto nyo lang ipakita sa taong bayan ay yung taon lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo pinapakita yung mga kasama nyo na nagkasala. Hindi nyo pinapakita yung mga kakampi ninyo na nagkamali at merong kinalaman pagdating po dito sa mga ghost projects, flood control projects at kung ano-ano pang mga anomalya. Oh. Hindi ba? Napakinggan nyo naman siguro mga kababayan. Lahat nakatutok kahapon. Kahit ako man ay nagpahinga, hindi man ako nag-vlog kahapon, pero yung aking tenga, yung cellphone ko, nakaganyan lang. Nakikinig pa rin po ako. Hanggang matapos yan. Eh, nahalata mo na talagang sila po ay iwas na iwas kapag yung puon na nila ang nababanggit. Lalong-lalo na si Bato. 'Di ba? Nung siya po ay nagtanong na napahamak, nalaglag yung panahon ni Duterte 2016. Oh. Kaya tama lang din yung ginawa ni tama yung ginawa nitong si PBBM. Mga kababayan, tama din yung ginawa ni Vince Dizon, ni Secretary Vince Dizon, na buwagin, mga kababayan, yung committee na binuo ni Bonoan para mag-imbestiga hinggil sa anomalous na ito. 'Di ba? Hindi dapat talaga yung DPWH mismo ang mag-iimbestiga. Dapat isang independent body, 'di ba, na mag-iimbestiga para wala pong masasabi na kaya nilang impluwensyahan yung nasabing investigasyon. Oh, ngayon, 'di ba nagagalit si Marcoleta, mga kababayan, na umepal daw sino to? Si Ping Lacson na nagkaroon ng nag-privilege speech pa. Tapos itong si Kiko Pangilinan ay gusto din magtayo ng sariling independent body. 'Di ba? Umangal si Marcoleta, sabi niya gano'n, wala ba kayong tiwala? Ibig sabihin, wala ba siyang tiwala sa akin? O ngayon, paano 'yan? Magtatayo ng independent commission ang ating presidente. So, ibig sabihin, kahit na presidente ang nagbigay sa'yo ng USB na yan, para meron ka daw magawa sa committee mo, lumalabas na wala rin siyang tiwala sa'yo. Yari ka? Hindi ba, mga kababayan? Kasi sabi niya, wala ba kayong tiwala sa akin? Ako ang binigyan ng Pangulo
ng USB na to para ilabas ang anomalya na ito. Tapos magtatayo pa kayo ng sariling independent body? Biglang-bigla, mga kababayan, ang Pangulo magtatayo daw ng sariling independent commission. Yari Ibig sabihin, lumalabas, sinubukan ka lang, Marcoleta. Ibig sabihin, yung USB na hawak mo, siguro, yan ay tip of the iceberg lang. Diba? Baka mamaya, yung laman niyan ay talagang kakapurit lang yung nalalaman. Hindi pa talaga yan yung kabuuan. Tinitingnan lang ng Pangulo, ikaw ba ay magiging bias? Ikaw ba ay may kakampihan? Ikaw ba isisiwalat mo maging yung mga kakampi mo? Siguro nakita ng Pangulo, wala to si Marcoleta. Ano to? Parang choppy to. Choppy ang buhok. Yari ka! Diba? Hindi talaga tayo magtitiwala kay Boy 2K kasi makaduta yan, halatang halata. Grabe, Marcoleta. Hindi ba? Lumalabas na ganun naman ang nangyari. Kaya siguro, mga kababayan, talagang sinubukan siya ng ating Pangulo eh. Yun ang nakikita ko dyan. Ibinigay sa'yo, pinagkatiwala ang USB, pinagmamalaki mo, para daw makatulong ang presidente sa committee mo. Pero tiningnan ng Pangulo, teka, iba ang nangyayari. May selective kayo sa mga inilalabas ninyo. Doon lang kayo sa mga gusto ninyo na makakasira sa administrasyon na to. Hindi nyo nilalahat. 'Di ba? At saka ang pangit ng ang pangit ng flow ng pagtatanong. Unlike sa Congress, although sa Congress meron din pagkakagulo kanina na hindi ko gusto, mga kababayan, dapat tama yung sinasabi ni Toby Chango kanina na parang yung sinasabi ni Karen Davila, dapat walang sisinuhin. Maging kapwa nyo lawmakers, dapat yan ang unahin ninyo. O ganun din sa Congress. Nung nagsalita si Toby Chanco na sinasabi niyang ganun, bakit ayaw niyong paimbestigahan si Saldico? 'Di ba? Dapat ipatawag niyo rin. Pero meron din ako nakita doon na pangit. Bakit kamo? Si Saldico tinuturo ni Toby Chanco. Pero siya sa nabotas, ang daming umaangal, mga kababayan, na marami doon mga anomalous na mga proyekto. Hinggil po sa mga flood control projects din. So dapat, sabi nga ni Jesus Palsis, tingnan mo muna yung uling na mukha mo. 'Di ba? Bago ka magturo, turo ka ng turo, meron ka rin naman palang kabalbalan. So dapat wag tayong maging selective. Kung pinapaimbestigahan mo si Saldico, dapat imbestigahan mo rin. Paimbestigahan mo rin yung sarili mo. 'Di ba? Soplak ka dito, Marcoleta. Tama yun. Dapat lahat tingnan. Huwag ka lang tumingin dun sa maliliit. Tingnan mo yung malalaking buhaya sa paligid mo. Kasi yung malalaking buhaya na yan, sila yung mga nagkakamal ng malaking kwarta. Di ba, Eva Punzalan? Ayaw ko kay Boy Asim kasi selective siya sa investigasyon. Correct. Mga kababayan. Sabi ni Mami Piar, walang pagkaiba si Zaldi at Toby. Ako kasi gusto ko malaman, mga kababayan, kahit naging kakampi ni si Saldico ng ating administrasyon noon, ang tanong ko kasi dito, bakit siya tinanggal ni Sandro Marcos? Mga ka-GPnatics. Yan ang malaking katanungan eh. Bakit biglang-bigla siyang tinanggal ni Sandro Marcos? Ang nagsasabi nung iba, ito ay nagkasakit due to health issue. Ako ay hindi naniniwala. It is common knowledge, mga kababayan, na kapag halimbawa may ginagawang pagkakamali, formality na lang yun, sasabihin nagkasakit eh. 'Di ba? Sasabihin nagkasakit, unahin muna yung pamilya. Lagi naman nangyayari yan eh. Pero magtataka kayo, bakit tinanggal agad-agad ni Sandro Marcos, mga kababayan, si Saldico noon? So, sa tingin ko, kaya nyo nang i-guess yung bagay na yan. Your guess is good as mine. 'Di ba? Mga kababayan, meron silang nakita na kapalpakan dito kaya Saldico. Malamang sa malamang. Yun ang tinituro ngayon ni Toby Chanco. Pero,
Sa pagtuturo ni Toby, ngayon nakakalkal yung kanyang mga anomalya. Oh. Baka siya kasi yung mother crocodile. Lalo na siya, tinanggal ni Sir Leo. Unprofessional ang Senado sa hearing, unlike sa HOR. Professional sila gumawa ng kanilang hearing. Tama. Mas magaling kasi mag-imbestiga ngayon yung minority kaysa sa Blue Ribbon ni Marcoleta. Kasi nga mga kababayan, hindi mag-iimbestiga ang majority kasi sila yung mga yung mga pangalan nila yung nakakaladkad. Yun ang katotohanan. Nagkasakit daw sa bulsa. Sabi ni Mama Ross, ilan kaya matitira sa Senado at Congress pag umayon sa atin ang tadhana? Sana nga tuluyan na mawala yan. Hindi ka tatanggalin kung walang nagawang mali. Sabi ni Mama Alin Arsenas, I totally agree. 'Di ba? Hindi ka aalisin mga ka-GPnatics. Sabi ko sa inyo, yung lagi na lang nagiging dahilan due to health issue. Ano na 'yan? Gas-gas na yan. Ibig sabihin lang 'yan, mga kababayan, ayaw lang na mapahiya ng administrasyon na to yung mga tao na 'yon. Kaya sinasabi na lang or parang graceful exit, 'di ba? Graceful exit. O sige, mag-resign ka na kung ayaw mo mapahiya. Okay? Palabasin na lang natin na ikaw ay may sakit. O. 'Di ba? Wala nang usapan, mga ka-GPnatics. Hindi nalalala yung issue. Pero ang totoo, may anomalya. Yan ang katotohanan. Kaya lang, yung mga nagsasabi na nagtuturo kay Saldico, akala mo malinis. Sabi ni Eric Santos, kung ako lang ang may-ari ng sikat na suka, kukunin ko si Marcoleta sa commercial. Di pa sinasabihan ng action, maasim na agad ang muka. Ang tanong, papayag ba siya? Baka mainsulto, mga kababayan. Yung sinabi nga ni Vice Ganda Tingnan nyo yun. Tingnan nyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa ka. Baka magalit. Lahat ng politiko nagkakasakit pag may nakulimbat na tapos na booking. Correct. Diba? Meron din ang gugulo sa Kamara Marcobeta din. Alice Serona, anak yun ni Marcoleta. Si Paulo Henry Marcoleta. Sabi ni Mama Alin Arsenas, Sir, ngayon labo-labo ang hearing sa Senate. Kapag okay na ang binubok ng palasyo, tameme ang mga kagaw at magtatantrums si Manlilin lang. Sorry, hindi ko na-gets masyado yan Yung labo-labo lang, yung nakikita ko dito talaga. Hindi maganda yung ginagawa ng Senado, mga kababayan. Parang lang talaga. Gusto lang magpasikat, 'di ba? Mukha si. Anyway, mga ka-GPnatics, lipat naman tayo sa pangalawa nating sunod natin na topic. Ito, mga kababayan, pag-usapan natin etong si D.E. Alcantara. Nako,